Mga Mars, ito na po yung promise ko sa inyo na ibabahagi kong recipe, ang salted egg puto cheese. Napakasarap po nito mga Mars. Promise po magugustuhan nyo ito kapag nag-try po kayong gumawa. Madali lang naman po itong gawin at konti lang po yung niluto ko para po magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo po itong gawin pang merienda or pang negosyo. To start po ay pagsasama-samahin muna natin yung mga dry ingredients. Bali gumamit ako dito ng 2 cups na cake flour. Pwede pong gumamit ng all-purpose flour pero magkaiba po sila ng magiging outcome. Kasi po ang cake flour ay medyo parang magiging buhaghag yung inyong puto na malambot. Yung all-purpose naman ay malambot na medyo siksik. Pero kahit alin po sa dalawa, all-purpose or cake flour ay pwede nyo pong gamitin. Lalagay ko na lang po sa screen ang bawat sukat para magkaroon po kayo ng idea. Kapag nagsama na po ang mga dry ingredients, i-mix lang natin ito ng mabuti bago natin ilalagay yung mga wet ingredients. Sa paglalagay naman po ng tubig ay tansya-tansya lang at wag mong bibiglain po yung pagbuhos nito kasi iba-iba po ang texture ng arena. Merong malakas sa tubig at meron din namang mahina sa tubig or konti lang ay okay na. Kaya paglagay po kayo ng tubig ay konti lang. Kung gusto niyo po evaporated milk ang ilagay niyo, pwede niyong tanggalin yung powdered milk. Ako naglagay ako ng powdered milk kaya tubig po yung nilagay ko. Nasa inyo po yun. Wala pong magiging problema sa kalalabasan ng ating puto cheese. Pagdating naman po sa oil, pwede pong butter o margarine ang ilagay nyo. I-melt nyo lang po muna bago nyo ilagay. Ako po oil po ang ginagamit ko kapag gumagawa po ako ng puto. At napakasarap po talaga ng kalalabasan nito mga Mars. So para hindi ito ma-overmix, much better po na salain natin kahit isang beses para maalis po yung buo-buo at saka yung mga iba pang mga hindi natunaw na sangkap na nilagay natin. At kapag sinasala po natin, yung puto na ginagawa natin ay nagiging smooth po ang nagiging outcome nito. Kaya talaga, every time na gumagawa ako ng puto ay sinasala ko po. At ganito po dapat ang texture, hindi siya sobrang runny at hindi naman siya sobrang lambot. Bali, ang ginamit ko po dito molder is large molder. Nasa inyo kung medium or small, pwede po. Huwag niyo pong pupunuin ang inyong puto molder kasi aalsa pa po ito at may lalagay pa tayong ibang mga toppings. Bali, nakagawa po ako dito ng 14 pieces na large na molder yung ginamit ko. Ngayon, kung gusto nyo itong gawin pang negosyo or gusto nyo dagdagan yung inyong gagawin, doblehin nyo na lang po yung bawat sukat na nilagay kong mga ingredients. Sa totoo lang mga Mars, napakasarap po nito. Yung nilagay ko naman pong sugar saktong-sakto lang po. Sa lasa niya, hindi siya sobrang tamis. Ngayon kung mahilig po kayo sa matamis, pwede nyo pong dagdagan ng asukal. Ako po kasi kapag 1 cup ang arena ko, ang nilalagay ko po is nasa 1/3 or 1/4 cup lang. Ganun po ako magsukat ng nilalagay kong asukal para hindi naman siya sobrang tamis. Pagkatapos po na malagyan na natin yung mga molder, ilalagay na natin yung ating sliced cheese. Nasa inyo po kung gaano kalaki or karami yung cheese na ilalagay nyo. Ako po is, bali hinabaan ko na lang po yung pag-slice ko sa cheese kasi yung magkabilang gilid ay lalagyan natin ng salted egg. Ganyan po ang paglalagay ko sa aking salted egg puto cheese. Ngayon, kung gusto nyo po ay mas maraming cheese or pwede nyo rin pong gadgarin yung keso. Ako in-slice ko po para mas masarap siya or mas malalasaan talaga yung cheese na inilagay natin. Pagkatapos nating lagyan ito ng cheese at salted egg, i-steam po natin ito ng 15 minutes sa low heat lamang po. Nasa inyo po kung lalagyan nyo ng tela yung takip ng inyong steamer or hindi. Ako po is hindi ko na siya nilagyan kasi wala naman pong problema doon pagdating sa pag-i-steam ng ating puto cheese. Hindi naman siya totally ganun kaselan. After 15 minutes ng pag-i-steam natin, ito na ang ating puto cheese with salted egg. Nakita nyo naman, napakaumbok niya mga Mars. At saka yung cheese na nilagay natin is, nakita nyo napakaganda. Ang ginamit ko po kasing keso dito is yung daily keso. Ano po siya talagang maganda siya kapag
nilalagay natin sa puto, hindi siya lumulubog kahit nilalagay natin yun mismo sa butter mixture. Yung iba kasi 'di ba kapag gumagawa ng puto cheese, nag-i-steam pa sila ng mga 10 minutes pagkatapos sa kanila nilalagay yung cheese 'di ba sa ibabaw. Ako po, dina-direct ko na siya sa butter bago ko siya i-steam. Kaya nire-recommend ko po sa inyo na gamitin niyo yung cheese na yon, yung daily queso. Maganda po talaga siyang gamitin. Hindi siya lumulubog sa ating mga puto cheese. Sa recipe natin ito mga Mars ay wala po ako sa inyong masasabi na iba kundi ay try niyo po itong recipe ko. Napakasarap, napakalambot ng ating puto cheese. Yung mga sukat, kung gusto niyo pong sundin ay okay lang po. At pag sinunod niyo yun, makakagawa kayo ng isang napakasarap na puto cheese with salted egg. Patok din ko itong pang negosyo ngayon mga Mars kasi alam niyo naman, bare months, maraming mga special na okasyon, maraming party-party event na mangyayari. Kaya kung ako sa inyo, itry niyo itong recipe ko at gawin yung negosyo. Naku po, sigurado kikita kayo mga Mars. Basta po mag-costing muna kayo bago kayo magpresyo. Tignan niyo naman ang outcome ng ating puto, di ba? Napakalambot niya. At napakasarap po niya. Yung mga sukat, promise po, hindi po kayo mauumay kasi saktong-sakto lang po yung tamis ng ating puto cheese. So, paano mga Mars? Sana ay may naibahagi na naman ako sa inyong isang recipe, idea na pwede niyong pagkakitaan at pwede rin namang pangkain lang kung mahilig lang po talaga kayong magluto. So, paano mga Mars? Hanggang dito na lang muna uli ang ating video. Sana po ay may natutunan kayong panibagong recipe. Salamat po sa panonood at sana try niyo po ito. Happy cooking po. God bless. Bye-bye!